Alam mo bang pinag-awayan ka ng dalawang magkapatid? Kaya ang tawag sa'yo, anak ng pinagsabong. At hindi malayong maging kagaya ka ng nanay mo. Bakit nga pala nababanggit sa'yo ito? Umano na nga pala ang ina mo. Pero ako, at the back of my mind, sinasabi ko, hindi ako magiging kamukha ng nanay ko. Teresita. Hindi pwede, William. Pero mahal mo ako, di ba? Pero alam mo naman kasal ako kay Arturo, di ba? Paano pag nalaman niya? Na nagbabakasyon yung mother ko sa Bicol, yung father ko nag-work outside the country, saka ako nabuo. Tayo ay anak ng pinagsabong. Nang mamatay ang mother ko, after 3 months, ba, anak? nag-asawa agad ang tatay ko. Babalik na si Papa sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Magpapadala si Papa sa'yo ng maraming pera. Virgie, ikaw nang bahala kay Banjeline tsaka sa kapatid niya. Huwag ka mag-alala, Arturo. Akong bahala sa bata na to. Magkasundo kami. Ang bait-bait na bata kaya nito. Sige anak, okay na kay Papa. Bye-bye, Papa! Bye ka. Okay, wala na yung papa mo. Baka akala mo magsisenyorita ka dito sa bahay, ha? Sino gagawa ng gawaing bahay dito? Wala si papa mo. Ayusin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo. Hindi ka pwede magkakamali at tatamaan ka talaga sa akin. Tita, papasok na po ako. Pengi pong pera. Wala eh! May biskwit dyan. Yun ang baunin mo. Tapos, uminom ka ng maraming tubig. Mabubusog ka na rin nun. Ang katwiran ko, ayokong magsumbong, ayokong magsabi kasi ayokong masira sila ng Malilate tatay ka na. ko. Pakiramdam ko, makakasakit ako. Dahil lagi akong hinihimatay sa school, takot sila na, parang feeling sila, merong mali sa akin, kaya ako ganun. Kaya ang tawag sa'yo, anak ng pinagsabong. Malaki ang heart niya sa isang side. Pero paano nangyari yun, Dok? Kung sa matanda, nababalutan ng taba. Pero sa kanya, nagkikimkim siya ng sama ng loob. Ang alam ko lang, mamahalin ako ng both side, yung side ng mother ko at side ng father ko. Pag meron akong maigi-give back sa kanila, yun yung pag-akala ko sa pagmamahal. Laging meron munang ibibigay. Hanggang nag-work ako sa sarili ko, nag-join ako sa isang group. Sila yung mga nagpupunta sa Japan. Yun yung time na nilubos-lubos ko na yung pagsasayaw ko. Tinake ko siya. Total, nasa ibang lugar naman yun. Wala nakakilala sa akin. Tapos, ang kontrata naman, 6 months, 6 months lang, di ba? Oy, te! Oh! Tawag daw tita Virgin mo kanina. Oh, ano naman sabi niya? May sakit daw tatay mo, ah. Uwi ka ba? Bakit parang tahimik ka dyan? Bakit namatay si tatay? Ang sabi mo, may sakit lang siya. Ito. Kaya ako pera. Hindi ko naman na sinabi sa'yo, anak, dahil nga may sakit ka sa puso. May sakit? May sakit na isip mo pa ako. Hindi mo naisip yung tatay ko. Lahat binigay niya sa'yo, ante. Alam mo yung galit na galit ka dahil alam mo, malaki yung sweldo ng tatay mo. Kaya niya ibigay lahat, and yet, bakit siya nagkaganon?
Hindi ko alam kung ano yung identity ko. Saan ko hahanapin? Ano ba ako? Sino ko? Naglulong na ako ng tama. Ayun yung pakalat-kalat ako sa daan, naghahanap ako. Oh, kumusta ka na? Ay, naku, tita. Ito nga, wala pa rin akong trabaho. That time, di ba, sikat na sikat ang Olongapo sa mga babaeng bayaran. Punta ka na lang kayo ng Olongapo. Sa Olongapo? Oo, subukan mo dun. Maraming foreigner dun. Malaki pa ang kita. That time, iniisip ko na. Kasi sabi ko, bakit hindi, di ba? Subukan mo dun. Yun yung point, kailangan may pera ka para mahalin ka. Kaya ako napapunta ng Olongapo, sumama ako sa isang pinsan ko. Hi, thank you for waiting. So this one is for you. One is for you. Miss? Hi. You know, my friend really likes you, but he's got something that you don't want to get. Sinabi niya lang sa akin, don't go with him, go with me. It just happened na Kristiyano siya. If money's not a problem, so I'm thinking maybe I'd take you out for a whole week. I'll pay you. Kinuha niya ako kasi yung friend niya na gustong kumuha sa akin may sakit. Come in. Sit down. Come on. Sinabi niya sa akin, sino si Jesus Christ? Ano yung ginawa ni Jesus Christ para sa akin? Tapos sinabi niya sa akin, that there's a lot of job na pwede mong makuha. Not this kind. It's just a struggle every day, you know? You have to go out, you need to meet people, different people every night. God loves you eventually. I'm gonna say that again. Inordain talaga ng Lord ng sunod-sunod kung paano yung mangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam, nakikipag-connect na ako sa Diyos that time. Sinasabi ko na hindi ka totoong Diyos. Kasi kung totoo ka, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ganun nangyari sa buhay ko? Kung totoo ka, sige. Sabi ko, haharapin ko, susunod ako sa'yo, gumawa ka ng paraan, makaalis ako dito. Go to this place. You will meet a woman named Evangeline. A day after, American man came. Yes. Is your name Evangeline? Yes, but how did you know my name? Alright, I'm a pastor. My name's Pastor Rodney. Nice to meet you. Tapos sinabi niya sa akin, God spoke to us to get you. What? Yes. You know what? I don't know what to say, but what is your location? What's your address? 3 days bago nakapagpaalam dun sa papasan. Kasi that time, hindi ka pwede basta lumabas pag naka-in ka na. Hindi ko rin alam kung paano nangyari na yung papasan, talagang sinabi niya sa akin na, okay, you can go out, pero promise me you will not come back to this kind of job. Tapos sabi ko lang, salamat. Ayoko sa ganitong klase ng buhay, gusto kong magbago. Gusto kong maging iba yung landas ko. Hello everyone, can I have your attention? This is Evangeline. I'd like to introduce Nung nasa YWAM na ako, doon ko na-experience yung kung ano yung love. Nakita ko na, ito yung family ko. Unti-unti na-discover ko na yung loved ako, special ako, worth ako. Welcome po sa ating discipleship training program. Dito po na may encourage tayo na mas makilala pa nga po natin ang ating sarili. Part pala yun ng ididil sa akin ng Lord. Talagang i-discover ko kung sino ako at saan ako nagmula. Pumunta ako sa Tio William ko eh. Tinanong ko siya, tatay ba kita?